Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyhi alladhi istafa. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit nga ba tayo hindi nagdiriwang ng bagong taon at ng iba pang kapistahan na hindi ganang sa ating relihiyon? Una sa lahat mga kapatid, sapagkat tayo ay mga Muslim at ang ating relihiyon ay kumpleto na at sagana na hindi na ito nangangailangan pang gumaya sa kahit anumang kaum o bayan at relihiyon. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito ay ginawa ko ng kumpleto o ganap ang inyong relihiyon para sa inyo at ginawa ko ring ganap at buo ang aking biyaya sa inyo at ang kinalulugdan kong relihiyon na inyong isa sa buhay at tatanggapin ay walang iba kundi ang Islam. Kaya sapat na ito mga kapatid sa pananampalataya na karangalan para sa atin ng mga Muslim na ito ang dapat nating ipagdiwang na gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang mga hindi ang mga kufar mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay mayroon silang kanila ding sariling mga pagdiriwang na kung saan ay hindi tayo maaring makilahok dito sapagkat mayroon tayong sarili nating rules at alituntunin ng pagdiriwang natin. At ang dapat nating ipagdiwang ay kahigitan at ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi, fabidhalika falyafrahu, huwa khairum mimma yajma'un." Ipahayag mo ya Muhammad na sa pamamagitan ng kahigitan ni Allah at ng kanyang awa sa pamamagitan noon, sila ay magsaya o magdiwang, iyon ang pinakamainam kaysa kanilang pinagkakatipon-tipunan. At mula rito mga kapatid o dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay dapat nating malaman na meron lamang tayong dalawang pagdiriwang na walang iba kundi ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Ang tinatawag na pagdiriwang ng pagtatapos ng Ramadan at yung tinatawag na pagtatapos o pagdiriwang sa pagtatapos ng mga ritual ng pag-Hajj mga kapatid. Kaya naman, huwag tayong mapabilang sana sa mga nakalimot sa ipinaalala sa kanila mula sa mga ayat ni Allah Ta'ala, mula sa mga pinakita na mga milagro ng mga propeta at nagpasasa sila sa lahat ng mga biyayang binigay sa kanila at nang mangyari ito'y natuwa sila at makalimot sila sa kabilang buhay pagkatapos ay kinuha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng walang kaabog-abog at sila'y tinamaan ng kanyang parusa. Sinabi ni Allah, "Falamma nasaw ma dhukiru bihi, fatahna alayhim abwaba kulli shay'in, hatta idha farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun." At nang makalimot sila sa ipinaalala ni Allah sa kanila, binuksan namin para sa kanila ang lahat ng mga pinto ng lahat ng mga klase ng biyaya, lahat ng uri ng biyaya. Hanggang sa maging matuwa na sila rito, nalingat na sila, nakalimutan na nila na may kabilang buhay, kinuha namin sila ng biglaan, faidahum mublisun, at sila'y naparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang dapat nating gawin? Gumaya tayo sa mga kufar, sa mga pagkakataong ito? Hindi. Dahil hindi kagaya ng pananampalataya ng iba o pinaniniwalaan ng iba na natalo natin ang nature sapagkat isang taon na naman tayong nagtagumpay. Hindi. Bagkus, tayo ay nadagdagan na naman ang ating oras na papalapit tayo sa ating libingan. Sinabi nga ni Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Al-insanu mundu an istaqarrat qadamuhu ala hadhihi al-ard fahuwa musafirun ila Allah, musafirun ila daril akhirah, wa muddatu safarihi hiya umruhu, tatwi hadhihi al-mudda yawman ba'da yawmin, sa'a ba'da sa'a." Sabi ni Imam Ibnul Qayyim, sa oras na umapak na humakbang na ang paa ng anak ni Adan, ng tao dito sa ibabaw ng lupa, siya ay naglalakbay pauwi kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinatawag na duration ng kanyang paglalakbay o travel niya pauwi kay Allah Ta'ala ay ang kanyang edad dito sa lupa. Bawat araw ay nababawasan ito, bawat minuto ay papalapit siya o bawat oras ay papalapit siya doon sa kanyang pag-uwi kay Allah Ta'ala. So ano ang dapat na ipagdiwang ng tao? Bagkus siya
ay humingi ng kapatawaran kay Allah Ta'ala. Sabi nga ni Imam Al-Hasan Al-Basri, Ya yabna Adam in anta illa ayyam, kullama dhahaba yawmuk dhahaba ba'duk. O anak ni Adan, ikaw ay walang ibang silbi kundi mga araw ka lamang. Sapagkat sa tuwing mawawala sa iyo aalis ang isang araw, ay maaalis din ang iilan sa iyong pagkatao. Dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, ang ating mithiin at ating hangarin ay ang walang hanggang kaligayahan. Aanhin mo ang panandali ang saya dito sa mundo, subalit ikaw naman ay malulungkot ng walang hanggan doon sa akhirah. Sabi nga ni Allah sa mga kuffar, فَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Pues sila ay matuwa ng kakaunti o saglit lamang dito sa mundo, at sila ay tumangis o umiyak ng maraming beses doon sa kabilang buhay bilang gantimpala sa kanilang mga pagsalungat sa kautusan ni Allah Ta'ala. Kaya mga kapatid, ulitin natin, haram ang mga pagdiriwang na ito, at ang dapat nating ipagpasalamat kay Allah ay ang kanyang gabay sa atin, at yun ang dapat natin na ipagdiwang ang kanyang kahigitan at kanyang awa. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.